Ito namang ombudsman, ibinalik sa Department of Justice ang 5 kaso na ipinasa kaugnay sa flood control projects anomaly. Ang kagawaran dineputize para isagawa itong PI. Kaugnay niyan, may mga balita dyan si Bombo Grant Hilario. Ibinalik ng Office of the Ombudsman sa Department of Justice ang 5 kaso ipinasa nito kamakailan kaugnay sa flood control projects anomaly. Ayon mismo kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, ipinauubayan na ng tanggapan sa kaguraan ang pagproseso sa mga naturang kaso. Maalalang isinumite o inirefer na Department of Justice sa Ombudsman ang kinalabasan sa investigasyon, partikular na mga flood control projects o ghost projects sa lalawigan ng Bulacan. Subalit, inihayag ni Ombudsman Boying Remulla na kanila itong ibinalik sa Department of Justice upang ang kagawaran na ang manguna sa pagsasagawa ng preliminary investigation. Iniiwasan niya raw kasi ang maulit pa ang proseso sa Ombudsman nang sa gayon ay direktang maihain na ang mga kaso sa Regional Trial Court. Atin pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Yung 5 flood control cases filed by the DOJ, we are returning it to them already. Sila na mag-PPI at sila na ang magtatrabaho noon at mag-file ng kaso since hawak na nila yung testigo para hindi na umulit yung proseso rito. Kasi uulitin pa yan eh. We don't need that. So they will go straight to the RTC to find these cases. But they will conduct a PI first para makita rin yung sagot ng mga ghost. Iyon pa man, inihayag ng Ombudsman Remulla ng ilan sa mga pinakakasuhan ay inilalahad na ang kanilang mga nalalaman o testimonya. Kung kaya't naniniwala siya maganda na itong simula lalo na sa pag-uumpisa na pagsasauli ng perang nakamal mula sa mga proyekto. Narito muli si Ombudsman Remulla. But many of those charged are actually testifying already and admitting liability. So we think that this will be a good step towards the start of una-una pagsasauli ng pera. Baka naman magsimula na ang pagsasauli ng pera na hindi dapat nakamal na ibang tao. Diyan magsisimula na yan. Tiwala naman ang Ombudsman sa Department of Justice na matatapos nito ang preliminary investigation at tuluyan may sasampa bilang mga kaso na sa darating na ika-20 ng Nobyembre. Habang kanya namang kinumpirma na nag-umpisa na ang preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamong inihain ng Independent Commission for Infrastructure kamakailan. May isang ulit na pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. So ongoing na po ang PI dito. Yung 5 cases lang ng DOJ, better with them kasi yung time element mabilis. And we expect with the DOJ doing that, by November 20, baka may resolution na yan. Baka ma-file na sa court on November 15. Basta ganun, thereabouts. Yun ang ating expectation. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Joy, tukoy na ng Ombudsman ang 79 opisyal sa 204 na individual ang questionableng na-hire nitong nakaraan o sa ibang termino ay last-minute hiring. Ayon kay Ombudsman Remulla, kahina-hinala ito sapagkat itinalaga pauna ang higit 70 individual sa ilang matataas na posisyon sa tanggapan. Kung kaya't nag-issue na niya siya ng memorandum para sa courtesy resignation ng umano'y mga last-minute hires sa Office of the Ombudsman. Muli, ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Yung 204 persons, we identified 99 above salary grade 25 and above, for salary grade 25 and above, which is a very high position in government. And for them to be hired at the last minute and to occupy pivotal positions, highest paid positions, positions paid with a premium at the last minute, I think is questionable. That's why may memorandum na rin tayo asking them for their courtesy resignations. The Ombudsman, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.